Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba alagaan ang halaman ng yucca sa loob ng bahay. Ang halaman ng yucca ay katutubo ng Caribbean at North at South America at lumalaki ito sa tuyo at mainit na klima. Ang pagiging succulent nito kaibigan ay nagpapahintulot sa halaman na mag-imbak ng tubig sa mga dahon nito upang malabanan nito ang mahabang panahon ng tagtuyot. Mayroong higit sa 40 species ng yucca plant kaibigan. Ngunit napakakaunti ang kayang umangko upang lumaki sa loob ng bahay. Kaya sa video ito kaibigan ay bibigyan ko kayo ng tips upang mabuhay na maayos ang iyong yucca plant sa loob ng iyong bahay. Narito ang ilan sa pinakasikat na uri ng yucca plant na malamang na makikita mo lamang kapag makikita mo sa iyong paghanap ng angkop na yucca plant para sa iyong tahanan. Yucca gigantea, Yucca alifolia, Yucca flaccida. Ngayon, pumunta naman tayo kaibigan sa pagtatanim at pagpapalaki ng halamang yucca. Kapag bumili ka ng yucca plant at inuwi mo ito sa iyong bahay, mahalagang isaalang-alang mo ang espasyo at kondisyon na kailangan ito upang ito ay lumago ng mahusay. Gustong-gusto ng halamang yucca ang sikat ng araw, kaya ang perpektong lokasyon para sa halamang ito ay sa maaraw na lugar sa iyong tahanan. Maaari mo itong lagay malapit sa iyong bintana kung saan ito makakatanggap ng maraming sikat ng araw. Siguraduhin mo lamang kaibigan na ang bintanang paglalagyan mo sa iyong yucca plant ay sa lugar na sinisikatan ng araw o nilulubugan ng araw upang ito'y makakuha ng sapat na sikat na kinakailangan nito. Ngayon, pumunta tayo kaibigan sa pangangalaga naman ng yucca plant. Madaling alagaan ang yucca plant hanggang natutugunan mo ang kanilang pangunahing pangailangan. Narito, ano ang dapat isaalang-alang kapag nag-aalaga ka ng yucca plant sa loob ng iyong tahanan. Pumunta tayo sa pagdidilig kaibigan. Ang pagkaalam kung gaano karaming tubig ang kailangan ng iyong halaman ay mahalaga upang matiyak mo ito ay tutubo ng maganda. Ang yuccas ay drought tolerant na mga halaman, kaya sila ay pinakamahusay kapag nadidiligan ng mabuti, at pagkatapos ay muli mo itong didiligan kapag ang lupa na pinagtaniman mo dito ay tuyo na. Pumunta naman tayo sa sunlight requirement kaibigan. Dahil nga sanay ang yucca sa mainit na klima, dapat mong ilagay ang iyong halaman sa isang lugar kung saan makakatanggap ito ng maraming sikat ng araw. Ang yuccas ay tumutubo ng maganda kapag nakakatanggap sila ng hindi bababa sa 6 na oras na direktang liwanag ng araw bawat araw. Ngayon, pumunta naman tayo sa lupa. Mahalaga ang lupa kaibigan dahil naglalaman ito ng mga sustansya na kinakailangan ng karamihan ng mga halaman upang sila'y mabuhay. Ang bawat halaman ay may iba't ibang pangailangan sa lupa, kaya mahalaga na pumili ka ng potting soil na magugustuhan ng iyong yucca. Maraming yucca ang tumutubo sa mga rehiyon kung saan ang lupa ay mabuhangin at hindi naglalaman ng maraming sustansya, ngunit mahusay na mag-drain ng tubig. Ang paggamit ng lupa na nagpapanatili ng masyadong maraming tubig ay maaaring mag-alis ng mga ugat nito ng oxygen at sa paglipas ng panahon ay mamatay. Ngayon, pumunta naman tayo kaibigan sa temperatura na kinakailangan ng yucca plant. Mahalaga rin sa pagpapalaki ng halamang yucca plant ang tamang temperatura. Karaniwang nilang kayang tiisin ang mahabang temperaturang mainit. Ang halamang ito na halamang disyerto ay sanay na mas malakas na pagbabago
ng temperatura sa araw-araw. Kaya ang normal na temperatura ng Pilipinas, kung saan ang Pilipinas ay mainit, ay mainam para sa halaman na ito, mula sa 16 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon, pumunta naman tayo kaibigan sa fertilizer na kailangan ng iyong yucca plant. Ang yucca hindi nangangailangan ng maraming pataba, ngunit ang paglalagay ng slow release fertilizer na ilalagay mo sa topsoil nito isang beses kada taon ay makakatulong dito. Paalala lang kaibigan, ang halamang yucca ay itinuturing na nakakalasod sa pusa at aso dahil sa sapunin na naroon sa halaman. Kaya dapat mo lamang ilayo sa mga alagang hayop ang halamang ito. Yan lang ang ating napag-aralang kaibigan kung paano ba alagaan ang yucca plant sa loob ng iyong bahay. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.